tungkol dun sa sinumpite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag-inhibit yung dalawang huwes sa pretrial chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong. No? Maalala ninyo na bago nagkaroon ng order ang korte na ino-authorize yung preliminary investigation, kinakailangan na mag-apply muna yung prosecutor sa pretrial chamber. At matapos mag-apply ang prosecutor sa pretrial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments. At ang Pilipinas nga ay tumutol, pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mga hukuman natin. At halos wala namang sinabi tungkol dun sa jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin, ito po yung nagsimula ang preliminary investigation matapos ang 2 taon, matapos tayo mag-deposit ng instrument of withdrawal. At sabi dun sa kaso ng Burundi, dapat kung magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat na mangyari sa loob ng 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaaresto ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction ng hukuman base dun sa sinasabi natin, no, na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito'y nasa 2nd taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa 2 West na babae na sumapi dun sa naunang desisyon na patuluyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng 2 babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila, yung presidente, before the president na dapat mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Sorry, nahulog. Sorry, nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa kanilang mga sarili, na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na mayroong jurisdiction ang korte miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa 2nd taon na matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Okay, sa po yan po ang ating updates from The Hague number 4. At abangan nyo po ang susunod pa nating updates from The Hague. Basta updates from The Hague po, ito yung mga developments